Sa bibihirang pagkakataon mga kabombo, makakausap natin ang isa sa mga kababayan nating nakabase doon sa Iraq, no? At makikikumusta ho tayo sa sitwasyon doon dahil dito sa matinding tensyon pa rin sa gitnang silangan. At kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Raymond Gilio at ang ating Bombo International News Correspondent dyan sa Iraq. Magandang araw po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome po sa aming Bombo Network News, sa mga taga-subaybay, mga tagapakinig at tagapanood ng Bombo Radio Philippines. Magandang araw po diyan sa Pilipinas. Ayan, ano. Makikikumustan po kami kaugnay ng sitwasyon dyan sa Iraq, ano, sa gitna ho ng tumitinding tensyon sa Middle East. At saan po kayo, by the way, partikular na lugar dyan sa Iraq para sa kabatiran ho ng ating listeners and viewers? Nandito po ako ngayon sa Kurdistan region po. Isa po itong autonomous region po ng Iraq po. At saka yung sitwasyon po dito sa amin kasi dito kasi sa Sulaimaniyah, sa siyudad po namin, so far po okay naman yung sitwasyon dito. Pero po dun sa capital city ng Kurdistan, yung Erbil, parang hindi po masyadong maganda yung situation do'n kasi nga everyday po may mga attacks silang nararanasan. Po sa mga lumalabas dito na news locally, wala naman pong casualties kasi parang controlled naman po lahat ng mga attacks po nila na intercept po ng ano dito, ng mga military bases nila. Okay, we're just curious ano kung yung Israel may Iron Dome. How about diyan po sa Iraq? Ano po yung kung may idea ho kayo no? Ano ho yung ginagamit na defense system ng Iraq upang ma-intercept yung mga ganyan, no? May mga missile attacks galing ho sa kalapit na bansa, lalo na ito nagmumula ho diyan sa Iran o maging sa Estados Unidos kung saan man nanggagaling ito mga ito sa mga nakalipas na pagkakataon. Actually, wala akong masyadong alam kung paano nila dine-defense yung mga drones attack nila dito. Pero usually parang mga armored lang yung ginagamit nila, sa ngayon. Hindi pa kasi sila masyadong like sa Israel na medyo may ano na sila, mga Iron Dome ba yung tinatawag doon. Dito kasi po, medyo ano lang, armored lang po yung defense system nila, eh. Hmm. Si Bombo Ever ang katandem ko po ngayong umaga, may ilang punto din ang katanungan. Bombo Ever? Alright, just to follow up po kasi nabanggit po ninyo na kayo po ay nasa Kurdistan Autonomous Region ng Iraq. Meron po bang presensya ng US military base po dyan? At nakakaranas po ba kayo ng pag-atake sa inyong lugar lalo na't ang US military base po ang kananiwang target ng Iran? Opo, meron po sa Erbil po, may mga military bases po. Kaya po everyday, almost everyday may mga attacks po dun sa Erbil, yung capital city ng Kurdistan. Pero dito po sa amin sa Sulaymaniyah wala po. Good to hear naman po na wala pong nagaganap po na pag-atake dyan, especially sa inyo pong kinaroroonan. Sa ngayon po, nasa Alert Level 3 o Voluntary Repatriation ng Iraq. May impormasyon po ba kayo kung may mga kababayan na po tayong mga Pilipino na lumilikas o humihiling na po ng repatriation? Sa capital city po, sa Erbil, meron po kami mga Filipino communities doon. They are working very hard po para makipag-communicate po throughout, all over Kurdistan especially. May mga list na po sila ng mga gusto magpa-repatriation po. We're actually based po sa list po ng Filipino community. Recently, I think mga more than 10 ata yung gusto magparipat. Pero may mga list po sila na gusto magparipat. Kasi level 3 po kasi yung throughout Iraq and Kurdistan. So they have a voluntary repatriation. So may mga names po silang gusto magparipat na talaga. Ito po sa Kurdistan so far po hindi naman talaga very alarming kasi controlled naman talaga nila yung mga usually attacks, especially sa Erbil. Dito po to sa Sulaimaniyah, okay po dito, sobrang okay. Wala po dito mga nangyayaring pag-atake. Alright. Dahil nga po sobrang tagal na rin po, parang 1 month na po itong nangyayari pong tensyon dyan sa gitnang silangan. Ramdam na rin po ba dyan yung epekto po ng kaguluhan pagdating po sa ekonomiya, lalo na sa presyo po ng langis at mga pangunahing bilihin na which dito sa Pilipinas nararamdaman na rin po?
Yes po ma'am, may crisis po kami. Sa gasolina, medyo may price hike sila pero hindi naman masyadong mataas kasi marami naman source dito ng langis sa ngayon. Pero sa pagkain, opo, kasi usually yung beef na binibili namin, frozen, parang last month ata, parang nasa $6 lang yung kilo. Ngayon, nasa $8 na. At saka mga vegetable din po, medyo nagmamahal pero hindi naman totally talagang times 2 or ano, parang half the price lang po yung ano, yung for example, ang gulay is parang 12 peso ang kilo. So parang naging 13 or 14 din siya. Yung bigas po medyo nagmahal din kasi dati isang sa 5 kilos ng bigas dito parang nasa $10 lang or $9 ngayon nasa 11 na. Alright. Balik ko po kay Bombo Dennis for additional question po. Okay, ito lamang ipahabol ko no, bilang panghuling bahagi. Meron din ho ba kayong communication sa ating embahada sakali na mangailangan kayo ng agaran hong tulong kung magtutuloy-tuloy pa itong kaguluhan po diyan sa Middle East? Sa embahada naman po namin, 'di na po sila nagpapabaya. Time to time po, nagpo-post po sila ng mga emergency numbers at saka through Filipino communities, like for example sa Erbil at saka dito sa Sulaimaniyah, meron po silang mga parang representative. For example, sa Erbil, meron silang mga, for example, Filipinos doon na pwede mong tawagan anytime. Then sila yung magre-relay ng message through Philippine Embassy. Dito din po sa Sulaimaniyah, meron din ba kaming contact person in case of emergencies at sila po yung nag-gather at nagbababa ng mga messages from Philippine Embassy. Pero usually ang Philippine Embassy nagpo-post po talaga time to time ng mga ng mga news and alerts. With that, maraming salamat po at good to hear na maayos naman po ang inyong kalagayan dyan sa Iraq. No? Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Ginoong Raymond Gilio mula ho dyan sa bansang Iraq, ang atin pong Bombo International News Correspondent. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.